So what's up mga kumagayang, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, second review natin sa bracket B, Chris Delano versus Nico. So itong dalawang to, pamilyar ako sa dalawang to kasi si Nico, alam nyo naman kung ano na yung rap name ni Nico ngayon, at sobrang ingay talaga ng pangalan ni Nico sa ngayon, no? 2024. It's Akata, no? Grabe yung run ng pagiging Akata ni Nico sa battle rap. Then Chris Delano naman, huli kong panood sa kanya, yun yung 2v2 pa, 2x2 2017. Yun pa yung huli kong panood kay Chris Delano. First time ko mapanood si Chris Delano as him, na siya lang mag-isa. Kasi 'di ba naging na-review na rin natin yung 2x2 battle niya. Ang kampi niya ata doon sino ba yung kampi niya? Basta na-review natin yun, no? Ngayon, first time ko siyang, I think first time or second time, I don't know. Pero sa pagkakaalam ko, na-review ko na rin yung battle niya kay Batang Rebelde. Sa pagkakaalam ko lang naman, so I'm not sure. Tapos ayun, Nico versus Chris Delano. Tignan natin kung ano pa yung style ni Nico noong mga panahon na to. Si Chris Delano naman, tignan natin kung yung pagkakaroon niya ng gun bars, yung mga, tignan natin kung nagbago ba yung style niya nung huli ko siya napanood, no? So this battle was 9 years ago. So let's see, no? First time ko mapanood itong battle na to, and tignan natin kung anong klaseng battle yung ihahatid neto sa atin. Chris Delano ng coin toss, unang banat daw kay Nico. Tig 2 minuto dapat. Judges, pakinggan natin. Aspakan, makinig tayo. Game. Yo, check! Ready na ba? Yeah! Game. Nico versus Chris. Bitch, please, aanhin ko to. Mula sa dalawang sunod na pagkatalo sa determinasyong pagbangon ako nakulong. Nag-addict sa pagpapalakas sa pag-eensayo ako nalulong. Matapos mabilaukan kay Nico, kay Philip, binagsak ako ng hukom. Kaya ibahin paglamon ko ngayon sapagkat ako'y patay. Gutom. Aking kakainin kahit hindi trip na lamunin tong naihain. Pagtitiyaga ang panlaman yan, animoy maning pulutan sa inuman. Papaktong maning to sa pagkalasing ko habang tumutoma. Wasak tong maning to pag napraning to siya'y mamomolestya. Bossing Nico pag inaresto may teka muna. Tatawag kay Tito, buburahin maliko, hustisya'y wala na. Pero ikay titingalain ko basta magbibigti ka iho, mala Pepsi Paloma. Sabi ni Bulaga, di ba kainto bigla pero hinay-hinay. Dahan-dahanin muna natin ang pagmuya. Tanungin muna natin kung bakit naparito tong walang hiya. Na-predict ko yung pinaka punchline niya, no? Kasi nagbanggit si Nico doon sa sa tawag doon, yung parang Tito Vic and Joey ata yung na nabanggit niya. Pero yun, nung narinig ko yung rhyming, sabi ko siguro mag-end to sa Pepsi, no? Pepsi Paloma. So yun, na-predict natin kahit papaano. So, yun lang. Gusto ko lang isingit sa inyo na parang yung rhyme scheme niya is since nabanggit niya yung ibang mga tao, no? Parang alam ko na kagad na doon maglaland yung setup na yun, no? So, tama tayo doon. Toma. Bulaga. Bossing Nico pag inaresto may teka muna. Tatawag kay Tito, buburahin maliko, hustisya'y wala na. Pero ikay titingalain ko basta magbibigti ka iho, mala Pepsi Paloma. Bulaga, di ba kainto bigla pero hinay-hinay. Dahan-dahanin muna natin ang pagmuya. Tanungin muna natin kung bakit naparito tong walang hiya. Ba't ka nga ba nandito? Ano ba yung plano, Mr. Chris Delano? Gusto mo bang makilala kahit na paano? Pwes yun ay malabo, gago. Kahit na gumawa ka man ng kantang Remember Me, mala Renz Verano. Sabay mo mang ikwento talambuhay mo kay Ate Charo. Pag binaon kita dito, sigurado na hindi ka na maaalala pa ng mga tao.
Taugama ako ng letran. Yan ang kanyang sigaw, wow. Pero pag may kaaway naman yung cellphone agad na dihatak, sabay tawag ng resback, takot na takot magalaw, ngaw. Ibig sabihin, peke ang yung brave heart. Marapat lang na ihatid kita sa graveyard. On this dark night, gamit ko sharp knife to slit the throat of this fog night. Adam's apple aking hahatakin, kakainin. Ako ang pinakamakasalanang assassin, wala tong kawala sa akin. Tipong makakalusot ka lang pag naglaro tayo ng 369. Crossover, step back, sabay fade away sa may 3-point line. Siguradong patay tong si Chris ng 3 skill yun. Crossover, step back, fade away, di ba 3 skill yun? Sabay tatlong bang bang. Sabay ka lang pag naglaro tayo ng 369. Crossover, step back, sabay fade away sa may 3-point line. Siguradong patay tong si Chris ng 3 skill yun. Crossover, step back, fade away, di ba 3 skill yun? Sabay tatlong bang bang. Sabay tatlong bang 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 lang sa may 3-point line. Sigurado nang sa 3 skill yun. Kalaban niya ngayon malalebron, kaya ang magkampiyon malabo maging okay si KD. Sabi ko kalaban mo ngayon malalebron, kaya ang magkampiyon malabo maging okay si KD. Oo, malalebron, sa dami ng galit sa akin. Pero kung mabuting susuriin, oo nga, malalebron, puro bandwagon, mga Lebron, OKC. So, Oklahoma City Thunder, KD, Chris Delano, Kevin Durant. So, yun yung laro niya. Okay. walang alam, nakikiuso lang yung mga may ayaw sa akin. Kasi nga, ako yung Nico galing Gapo, pag-asenso galing Kano, may lahing abno, tinutukso ng bano, palibasa aking talento, tago, di makita parang siko ni Jawo, pero sigurado kahit sino makabangga ko, uwing baldado't lumpo, nakahimlay sa bangko, matagal na hindi makakapaglaro sa ligang to. Hindi lang basta standing aking paupuin, mga malalaro magtaas noo payuyukuin. Kaya sige iyong gawin, subukin ako'y banggain, ako'y aparisyong pader. Huwag kang tumodo preno, laglag ka sa bitag kong bangin. Ito na ang Nico's Inferno, maligayang pagdating. Okay. So, round 1 ni Nico. Para sa akin naging mahaba ng konti yung round niya. Pero para sa akin, as is ko na yun. Pinaka napansin ko sa round ni Nico, marami siyang references dito na ineffective. Marami siyang mga punchlines dito na hindi kumonekta, hindi gaanong direct, hindi rin gaanong patama kay Chris Delano, or hindi masyadong tumatama kay Chris Delano yung mga setups niya. So, marami ding lapses yung round 1 ni Nico para sa akin. Vulnerable yung round 1 ni Nico, kumbaga tapatan lang ni Chris Delano to ng ilang punchlines, makukuha na kagad ni Chris yung round 1. Although nagustuhan ko yung reference ni Nico dun sa Bossing, Tito, tas Pepsi Paloma, yung 3 skill yun. To be honest, hindi ko masyadong nakuha yun. So, even nag-react yung crowd doon para sa akin sa plane kasi hindi ko masyadong naiintindihan. So, yun, overall, medyo nakulangan ako sa paghahanda ni Nico sa round na to. So, yun, sabi ko nga, vulnerable yung round 1 and tapatan lang ni Chris Delano, makarinig lang tayo ng ilang punchlines na sobrang effective, diba? Makukuha ni Chris Delano, matik yung round 1. So, pakinggan natin si Chris dito. Pakinggan natin, oh! Sa buhay tournament 2. Tama na muna bullshit, ah. Nag-wordplay siya. 3 skill yun. Napaka-basic, diba? Kaya we can't compare rhymes. Malayo ang ating agwat, parang kilay ni Lebron at ang kanyang hairline. Alam kong bobo ka pero ayaw kitang i-judge kasi I got a fair mind. Pero diyan ka babagsak sa pagiging plane mo parang Malaysian Airlines. Pero teka, napakamalas mo pre! Sa unang round sa taong sobrang ill ka na tapat. Sa unang round ko palang Nico, overkill ka na agad. Overall skill mo palpak. Suicide mission, it's a slit to your throat. Sa sobrang brutal lang gagawin sa'yo, baka sa Ogrish to i-upload. Kasi sobrang mong wak, itatak mo sa ulo, dapat ka nang matuto. Sa rap, ako yung pang-ulo laban sa pang-gab na pangulo. Ako'y mala Ferdinand Marcos mag-isip, kaya asa si Nico.
Hindi! Ako yung Assassin. assassin ni Nico. Reenactment lang to ng dating Aquino! Wala ka sa aking level. Lahat aking inaasinta. Umuukit ka pa lang sa papel, pangtatuan na ang aking mga linya. Kaya Nico, may tulog ka sa akin at malabong magising pa. Bloodline Productions ka? Oo, bloodline ka nga kasi umuukit ka man pero hindi nagmamarka mga tinta. At bakit ba? Bakit ka ba pa iba-iba ng group, ha? Akala mo, ikakagaling mo yung palipat-lipat mo ng crew? Kasi tanga ka. Una, Bloodline Productions, tapos Arma Letra, putya, ano ba talaga? Laban mo kay G-Spot, Abakadas ka, tapos ngayon, Rep the Hood ka na? Ha? Napansin ko yun sa bawat video mo, dude. Nandun ang evidence. So, paano ka naging Rep the Hood kung wala ka namang permanenteng hood na nire-represent? Kaya hindi ko na alam kung madalas ka lang talagang nire-reject kung masyado ka lang choosy. Pero sa sobrang dami mong crew na pilit mo nire-represent, nagmumukha ka ng groupie. Yung represent the hood, si Price Tag ang nag-found nun, guys. Oo, si Price Tag nga ang leader niya. And you would think it's South and Dice, pero please, mga peeps, don't sound surprised. Kasi kung iisipin mabuti, presidente nga siya kasi he's all about the prize. Kaya tol, supot ka pa. Sa akin, huwag kang magpakageto. Pero kung gusto mo ng beef, sige, eto, malabancheto. Kahit anong pilit mong gayahin yung angas ni Price Tag, huwag ka pa ring magpaka-presko. Dahil pag sinapak ko tong feeling Price Tag na to, ang tawag doon, bagsak presyo. Tayo, pangalawang banat, Nico. Okay, so isa lang yung napansin ko sa round 1 ni Chris. At wala siyang sinayang na mga linya doon. Lahat yon konektado, lahat yon direkta kay Nico. Maikli yung mga setups, tapos naglaland agad yung mga punches. Effective yung mga references. At pinaka nagustuhan ko sa round 1 ni Chris Delano dito is yung direkta talaga, no? Sobrang direkta siya. Nagsi-set up siya dun pa lang sa setup, makikita mo na kagad na may sundot na yun, may suntok na yun. Yun yung pinagkaiba sa round 1 ni Nico. Kasi ang haba ng mga setups ni Nico, tapos pagdating sa pinaka-punchline is ineffective, pagdating sa pinaka-punchline is hindi tumatama kay Chris. 'Di ba? So maraming butas yung round 1 ni Nico. So I'll give him 7 points. So I think 'di ba? Possible nga bigyan ko ng 6 si Nico doon eh. Pero 7 points si Nico doon kasi malinis naman yung performance. Naitawid niya naman ng malinis. Pero pinagkaiba lang kay Chris, sobrang, alam mo yun, direkta. Ang ganda ng mga setups, effective yung mga punches. So hindi aminin ko hindi naman naging ganun kalakas yung mga punchlines or haymakers ni Chris, pero kung pagbabanggain natin, no, yung both round 1 is kitang-kita mo dito yung lamang ni Chris Delano in terms of effectivity, yung pagkakaroon din ng intense na pag-deliver. Diba? Nagustuhan ko yun, no? Balance yung pagkaka-execute ni Chris Delano sa mga rounds niya, sa mga lines niya rather. So yun. Nakulangan man ako sa performance or punchline haymakers ni Chris Delano sa round 1. Yung round 1 ibibigay ko yun sa kanya. 8-7. Round 2. Boy tournament, pakinggan natin, oh. Hindi naman ako gangsta. Di rin ako siga. Ako'y sadyang baliw lang. Tipong mangingilite gamit balisong para ako'y maaliw lang. Pag nanggigil ako, kakahanap ng anggulo, pagsasaksakin ko to na parang wala ng bukas. Pag nag-init pa ako, tostado, pati buto, magiging abo sa susunod na laban mo, wala ka ng butas. At kung iniisip mo na yung patakas mong bait, aking paliligtasin, hindi. Gininto ang puso mo, aking hahatakin, isasanglakot, di ko natutubusin. Ililigaw ko kaluluwa mo, tamang daay hindi na matutunton kahit ano pang gawin mong pagbubulakbol. Para sa mga hindi nakakaalam mo, bulakbol to. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit wala siyang tirang patok. Kasi yung sulat niya, parang class attendance niya, walang linyang pasok. Tangina, sobrang bobo mo, bugo. Sobrang bobo yung grado, parang suso ng lola. Sobrang bagsak. Diskarte sa buhay, mala eroplano ng Malaysia. Sobrang palpak. Tumumba no magpasikat, tumungga, pinahamak ng sobrang laklak.
Iyong tadhana kahit matakloban, ako yung landang ikay lalapitan, siguradong iiwanan kang sobrang wasak. Kung dati buhay mo masarap, ngayon daranasin mong maghirap. Iisipin mong dapat dati ka pa nagsikap, dapat dati ka pa nag-imbak bago dumating ang ulan parang langgam. Mapag-iiwanan ka na lang, tila kasaysayan ako'y makabagong agham. Buksan inyong imahinasyon, tutok mga mata sa akin, dila mo ka nagliliyab na atas sapagkat aking mga talatay sobrang anghang. Kahit aking kalabay nakakawalang gana parang bata na nakatanga sa PC na sobra anghang. Oo, ganun ka kupad, mas makupad pa sa pilantod na pagong ang magiging pag-usad ng buhay mo ngayon pagkatapos mong danasin sa akin na bagyuhin at masunugan. Kaya yung hierarchy of needs lang man ang kompletuhin yan, mananatili ka na lang takam dahil sa lupet ng paghagupit ko malamang buhay mo magiging mas low pa kay Abraham. At pag di pa ako tumigil at sa pananalasa nagpatuloy para sa mga kabrad nito, pag humingi ito ng tulong ang iabot nyo na abuloy. At kung di mo na-gets yun, malamang bobo ka, binaliwala ang diplomasya. Ngayon alam nyo na sa aming dalawa sa pagiging deep, luma siya. Gusto mo mas lumalim? Pues sasaksakin kita ng deep, pluma ko ang gamit. Magpasalamat ka sa akin, binigyan pa kita ng diploma bago ka sumalangit. Dalawang banat, Chris Delano. Okay, so may mga wordplays. Hindi ko naman masasabing pilit yung mga wordplays na yon. Swak naman yun para sa akin. Swak yun sa panlasa ko. Pero 1 and 2 ni Nico magkaparehas ng approach eh. So I think that's not enough. Nakita natin yung round 1 ni Chris Delano, and nung nakita natin yung second round ni Nico is hindi pa rin siya umangat dun sa first round ni Chris eh. So, andun yung mga references, andun yung mga wordplays ni Nico, pero hindi pa rin niya naabutan yung ganong performance ni Chris, kasi sabi ko nga sa inyo, yung performance ni Chris sa round 1 is more on direct punches na talaga. And yung kay Nico kasi mahaba yung mga setups niya eh. Tapos hindi ganun ka-effective yung mga, alam mo yun, yung mga linya niya para kay Chris. So, malaking factor yon para sa performance ni Nico sa battle na to. So I think ayun lang yung masasabi ko, kasi sa first round naman ayun din yung pinakita niya, tapos ayun din yung comment ko. Then sa round 2 ayun lang din, 'di ba? So ayun. Round 2 ni Chris, pakinggan natin. Pakinggan natin. Yo, isa lang dyan sa likod, pakinggan natin to. Wala mo. Paano muna yung mga maingay dyan, asglit? Balita ko malakas ka daw magshabu. Palaging smoke and blaze. You keep chasing the dragon, that's Goku's way. Kaya dahil dyan sa Gokung ways mo, nakikita na ang drug addiction. I guess ikaw yung underground na gusto lang mag-fit in. Ikaw si Alice Dixon. Teka. Konti lang ata nakagets. Sige, gagawan ko ng simpleng revision. Ang sabi ko, ako yung higanting ahas na tutuklaw sa'yo. Ikaw si Alice Dixon. Baka hindi mo pa rin na-gets. Uulitin ko pa ba? Higanting ahas ni Gokung Wei sa fitting room, hindi na kailangang ulitin pa. Ganyan ako mag-isip. Technical, no? Outside the box, pwede din straight to the point. Pag nire-arrange yung pangalan mo, Nico, it will be changed to a coin. Kaya ngayon, ang tanong ko sa'yo, Arik, uulitin mo pa ba? Ang matalo ko sa toss coin, hindi na kailangang ulitin pa. At saka, ang matalo sa toss coin, hindi na kailangan ulitin pa. Okay. So, yung tinutukoy ata ni Chris Delano dito is yung 2x2 na laban nila ni Abra. No? So, Abra Apex, tapos Chris Delano Ice Rocks ata yun. So, hindi ko na matandaan eh. Pero yun ata yun. Tapos yung about sa coin, tapos coin toss. So, yun yung, kasi naganap yung 2x2 na yun is 2013 eh. Eto 2014 to. So yun yun. Then hindi ko na-gets yung Alice Dixon na reference ni Chris. So enlighten me sa comment section. So kaya di ako masyado nag-react doon kasi hindi ko talaga na-gets. Okay? At saka, ano ba laban sa akin nito? Akala mo pag nagmalalim ka, pwede na? Ano pagmamalaki mo sa akin, ha? Sa division to, presidente ka? Puta pete ka! Wala kang kwenta kahit si Arik nagsisisi siya. Ultimo sa pagganap ng venue sa division mo, ang gumawa si Tipsy Dipa. Kaya mag-isip-isip ka na.
Hindi tayo naglaban para malaman kung sino mas magaling. Ginamit lang ako ni Ari as a sign na mag-resign ka, wag mo sanang masamain. Kasi yung presidenteng titulo mo, binigo mo, ikaw ang nagsayang. Ang gusto lang namin iparating, tangina, wala ka ng kapitan kaya bumitaw ka na lang. Tsaka ito. Nako, nag-joke. Kasi ang manalo ka dito, Nico, that's beyond reasonable doubt. Ito ang blueprint ng hukay mo. 6 feet deep in the ground. Ang sabi ko, blueprint, reasonable doubt. Oo, that's the takeover. I'm looking at a dead president. Tawagin mo akong Jehovah. Kaya enigma. Huwag mo nang hintayin ako yung mapaus pa. Save your time. Tawagin si Batas para tapos na. Tayo mo ng banat, Nico, pakinggan natin. Okay, so crucial yung round 2. Pero itatabla ko yon. Supposedly kay Chris Delano yon. Kasi ayun, kung ano yung approach ni Chris Delano sa round 1, ayun lang din ulit yung narinig natin sa round 2. And ano talaga, classic Chris Delano talaga yung napapanood ko ngayon dito. Pero I can't give round 2 to Chris Delano kasi nga nag-choke siya. Ang tagal nun, no? Hindi biro yung hindi natin pwedeng i-disregard yung choke na yun since tournament to, first round ng isa buhay, 'di ba? So, hindi ko pwedeng i-disregard yun. So, supposedly kay Chris Delano ko ibibigay yung round 2 Kasi yung round 1 at round 2 niya para sa akin magkaparehas. Kaso nga lang may choke na nangyari. And yes, matagal yun. Pero nakapag-pondo na kasi si Chris Delano ng mga puntos Nakapag-set na siya ng standard na even bumaba siya, malaki pa rin yung or mataas pa rin yung standard na babagsakan niya compared dun sa performance ni Nico. So parang ganoon, no. Kumbaga nasa taas na si Chris Delano nung nag-choke siya, bumaba yon hanggang sa na-meet ng performance ni Nico yung score na ibibigay ko kay Chris Delano. So nagets niyo ba? Sana nagets niyo yung pinakagusto kong sabihin. And kay Nico, nasabi ko naman na-explain ko naman na, and as is yun, hindi naman naging nag-aantay ako ng isang palo kay Nico na magbo-boom kahit isang linya, dalawang linya na kaya magpaangat sa buong round niya. Kaso hindi ineffective yung ibang mga linya. Hindi ganun halos tumatama yung mga linya niya kay Chris. Maraming ganun So paulit-ulit yung mga nakikita ko or napapansin ko sa round ni Nico. So iba na yung Akata ngayon Grabe yung Akata ngayon. Pag nag-real talk, grabe tagos talaga sa'yo. Pero yung Nico before, so yun yung masabi ko. Kay Chris, ulitin ko lang, same ng round 1 niya na kumukonekta sa setups pa lang. Effective yung mga references, kaso nga lang nag-choke siya. Pero bago siya nag-choke, nakapag-set na or nakapag-generate na si Chris Delano ng mataas na standards, kaya nung nag-choke siya, hindi yun totally bumaba kasi nakapagpondo siya ng mga ng punto 'di ba? Or ng puntos So supposedly kay Chris Delano 'yon, pero dahil nga nag-choke, may unfortunate na nangyari. Itatabla ko yung round 2 sa score na 7 points. So 8-7 sana 'yon in favor of Chris, pero nangyari 'yon unfortunately. So 15-14 round 1 Chris Delano, round 2 tabla, round 3. Tangay na. Sabi niya, itong event dapat ginanap sa Balanga. Masyado lang pinatagal ni Enigma, hindi si Tipsy humanap nito. Kami ang nahasel ni Max 1, tanga. Tangay na, handa na kabaong. Aking kalabay, akin ang iraratay. Sa mga binaong walang hustisya ko siya ihahanay.
Iyong pinto ang pinasukan, si kamatayan nakabantay, nakahanda na iyong karo, halasige, sakay. Wala ka ng halaga, bibigyan na lang kita ng 20 bilang pamasahe, yan na lang ang papel mo sa buhay. Putang ina, mura na lang kung ikikwenta ka, masyado ka kasing peke, leche, para dito magpatunay. Dahil sa iyong free will na sumali dito sa isa buhay, nagkaroon ka ng libreng gulong patungong kabilang buhay. Ang makatakas sa karahasan ng aking mga kamay, hindi mo kayang ma-afford. Siguradong iiwanan iyong bangkay na mas wasak pa sa segment ni Lord. Naka-unplug ang spinal cord, bungo binasag gamit maso ni Thor. Body organs hiwa-hiwalay, tila mga mag-asawang divorce. Hindi ka na makikilala, identity mo matutulad kay Bourne. You've been sentenced to burn, care of pa ng cannibal corpse. Hindi ako titigil hanggat meron ka pang presence. I'm willing to kill you more than twice. Kaya baliwala kahit umiling ka sa evanescence to bring you to life. I'm here to bring some fire, infernal flame. Pagtapos nitong battle, ang kaso ko arson. Ako'y mythical creature, ito'y Bruce Lee na lamon. Namatay ng biglaan when he entered the dragon. Gaya-gaya daw ako, pues ako yung tipong kayang kumopya ng carbon. Okay na yon kaysa maging katulad nito. May mga linyang patapon, masakit sa tenga, parang ngipin ni Tyson. Ang wak ng bars mo, ano, masakit ba? If I release the truth, parang ginawa ng Boston. Patikim pa lang yon, baka bigla ka na lang bumulagta, baka ako'y na out of control pa dito. Makakatikim ka ng sunod-sunod na masasakit na combo na parang tinamaan ka ng Dempsey roll ni Ipo. Ipo, na punchlines walang himala, kaya kong gumawa. Habang ikaw nagkaka-punchline ka lang pag sinasabi mong mananapak ka. Tang-inawak ka talaga. Sa nakaraan niya, nang hina ng sobra, halos maparalyze pa. Kasi hindi siya inintindi ng tito niya nung inanalyze siya. Ginawa siyang parang sesto. Binutas sa puwet kaya tong gago hindi makatayo. Kahit anong pilit nito ni Delano, sa alaala niya with Tito, hindi siya makalayo. Hindi mo masisikmura na masikmuraan ng aking mga nalaman kahit magbuskupan pa. Kahit anong tanggen nitong kalaban on cam sa sarili niya, hindi niya makakalimutang natumbungan siya. Totoo yun, at tangina, hindi pa ako pagod. Kaya ko pang bumatel hanggang mga tala lumuhod. Kaso sa oras kailangang sumunod. Kaya yung dapat kong ihain, dapat ko nang ibuod. Ipuputok, ipapamuka ko sa'yo. Buong buo ang pride ko na parang nagbukake. Death before dishonor, gawin mo magkamikaze. Dahil ang pagkapanalo ko dito, kitang-kita na. Just like naked as the day we were born. Ang matalo ko dito, malabo. Parang puke sa Japanese porn. Ang bangga mag-yan! Wala eh. So, sabi ko sa inyo, nag-aantay ako ng isang classic na punchline, haymakers ni Nico sa bawat round, pero wala tayong napansin doon. Baka sabihin nyo, may mga effective na linya naman, ay may mga crowd reaction naman si Nico. So, yun, sa mga bago at sa mga bagong subscribers natin, sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko na to inulit, hindi ako nagbe-base gaano sa crowd reaction, nagbe-base ako dun sa kung paano ko napanood, kung paano ko na-absorb yung mga bara. And yes, may crowd reaction si Nico, naintindihan nila yon, pero para sa akin is consistency si Nico from round 1 to 3. Nag-antay ako, nasabi ko nga sa inyo, nag-aantay ako ng isang linya, dalawang linya na kaya magpa-boost dun sa buong round niya na umangat yun eh. So wala tayo narinig na gano'n at walang linya na deserve yung ganong pag-angat o yung biglang boost up ng rounds. So ayun, nakulangan lang ako sa performance ni Nico, or baka sabihin or baka nasanay lang ako sa Akata ngayon, no? Pero hindi eh, sinet ko naman na Nico yung pinapanood ko at hindi si Akata. So sinet ko yon at yun, kulang talaga yung performance ni Nico dito. Yes, malinis, pero yung linis ng performance is not enough dahil battle rap to, punchlines. Ang punchlines say makers kung paano mo dineliver yung mga yon sa kalaban mo. And yung linis ng performance is part
pero kulang, no? So Chris Delano tayo. Pakinggan natin. Yan lang, paano mo na sa yung sa likod? Ni-rape na naman ng tito! Sa imbentong pang-asar na niwala ka agad? Bahala ka, men. Siguro pag sinabi sa'yo ni Abra na may titi ka sa noo, maniniwala ka din. I mean, seryoso, sino bang matinong taong makakapag-isip ng ganong salita? Kay Abra mo sabihin yan kasi baka sa kanya yon ginawa. Tapos kanina sabi mo, bibigyan mo akong pera? Kapal ng mukha mo? Kapal ng mukha? Hinamon nga kita kanina ng pustahan ng TF, ayaw mo pumusta. Kaya napaka-hipokrito neto. Napaka-hipokrito neto. Yun ang dapat nyo malaman. Sataniko ang imahe, pero Nathaniel yung tunay niyang pangalan. Oy Nathaniel, isa yun sa mga disciples ni Jesus. Kaya susalata ka nagpapaka-cool. Pilit nagpapaka-satanista pero nag-aral naman sa Catholic school. Ina mo ka? Ang dami mong alam. Mapagpanggap di ka naman dating ganyan. Kung para sa camera lang yan, dapat nag-Illuminati ka na lang. Bakit nagpapaka-self-proclaimed Satan ka pa kasi? Tol, grabe ka. Pero sa bagay kasi nangailangan ng Kristo para mabuo imahe niya. Okay. Kaya, para mabuo imahe niya. Kaya, tol, teka lang. Ay, patay. Pero hindi, totoo. Pero sa totoo lang, ayoko Patay. makialam sa paniniwala. Kasi yan ang utak mo. Pero ayun na nga ang problema. Yang takbo ng utak mo, yang paniniwala mo, baka masubok agad. Tiyak uurong bayag. Kasi pag ikay sinapak, baka biglang humingi ka ng tulong kay God. Pero hindi kita sinisindak. Kasi sabi, pares daw tayo ng hilig sa bagay. Parehas mahilig sa away, pero ang pinagkaiba lang natin, ako natuto ng matigil sa bahay. Naging masama noon at ang pagbabago matagal ko nang inantay. So bakit pa ako matatakot sa isang satanista kung sarili ko demonyo, matagal ko nang pinatay? Kaya yung image mo, hindi ka impress sa paningin ko. Kasi sataniko, iyong style ay laos. Huwag kang mag-expect ng respect sa bibig ko, kasi nga sataniko yung palayaw bastos. Huwag kang makalimot si Kristo. Sa akin ka maniwala kasi sa akin sang-ayon ng Diyos. Sa bawat bitaw ng verse at script ko, kahit si Satan mismo, mapapasign of the cross. Kaya huwag mo ako susubukan. Baka magulat at magsisi ka. Inaral ko na ang kultura bago pa ako natutong magbuklat ng sibika. Kaya subukan mo kong aralin ngayon nang ikay mamulat at mabibigla dahil lahat ng sinulat pasok ang Nathaniel, parang ako nagsulat ng New Testament sa Biblia. Kaya enigma, huwag mo nang hintayin ako ay mapaus pa. Save your time, tawagin si Batas para tapos na. Time, ganito, pag-iyan, para sa laban yun, para hindi ko... Yo, Spagan 2. Okay, crucial ulit yung round 3. Pero yung round 3, Chris Delano yun. Sa dikit, na sobrang dikit na decision. Pinagbasehan ko yung choke ni Chris Delano sa round 2 at pinagbasehan ko rin yung choke niya sa round 3. So kung titignan natin yung choke ni Chris Delano sa second round, matagal yon, mahaba yon. Pagdating sa round 2 ay round 3, parang split second or sabi natin 2 seconds, parang ganon lang kabilis at nakuha niya agad yung mga verses niya. And yet choke pa rin yon, hindi ko naman din i-disregard yon, pero sobrang minimal. Yes, tournament, kailangan nating maging stricto sa ganon. After mag-choke ni Chris Delano, akala ko bababa na yung momentum niya, pero nag-stay sa kung paano siya mag-deliver, nag-stay kung paano niya dinideliver yung mga verses niya bago siya mag-choke. So malaking factor din yung pagkakaroon niya ng consistency sa battle na to. So yung round 2, malinaw yun, itatabla ko yun. Pero yung round 3 sa sobrang dikit na judging, I'll go with Chris Delano to sa score na 8-7. So parehas hindi para sa akin hindi A game, parehas yung pinakita nila.
So may mga lapses, especially si Nico, na hindi ganun ka-epektibo yung mga napili niyang references, angles laban kay Chris. Mahaba yung mga setups, hindi ganun kabigat yung mga punches, or hindi ganun ka-direkta yung mga linya niya kay Chris. Kay Chris naman, pinaka-solid na performance niya is yung round 1 para sa akin. Sobrang linis, ang dami niyang references doon. So actually, deserve nga ni Chris yung 9 points doon, pero binigyan ko ng 8 doon kasi akala ko magiging pataas yung performance niya. So, ano yun, pagdating sa round 2, nag-choke, and supposedly 8 points ang ibibigay ko, pero dahil nag-choke, kailangan natin mag-less dahil matagal yung choke niya. Round 3, nag-choke ulit siya, pero sobrang minimal, and syempre di pa rin natin pwedeng i-perfect yon kasi marami ding lapses yung performance ni Chris dito. Yun nga, nag-choke, may mga hindi rin kumokonekta kay Nico, pero isa lang yung naging panlaban talaga ni Chris dito is yung pagiging direkta niya kay yung mga linya niya na sa setup pa lang direkta na kay Chris, pero yung iba naman is, 'di ba, plain. So yun lang in terms of writtens, conviction. Sa conviction, I think lamang si Nico doon 'di ba? Pero content sa writtens lamang si Chris Delano in terms of effectivity ng mga bara. So ayun, malinis at malinaw naman siguro yung explanation ko dito. So 878 round 1 and 3 Chris Delano, round 2 Nico round 2 tabla. So 21 points para kay Nico, 23 points naman para kay Chris. So dikit. Sa buhay tournament 2 ang laban na yun, Nico versus Chris Delano. Ang boto 4-1 para kay Chris Delano. Like yung business namin sa Rough Duck, search sa Facebook. Siya yung susunod na kalaban ni Prosecutor Billy. Susunod Good luck kay Chris Delano. Bati na lang sa Barangay PH sa COC. Salamat. Binoto ko si Nico kasi parehas naman silang parehas naman silang may mga bars, kaya lang may dalawang round na nag-choke, kumbaga, nagkaroon ng slip up si Chris Delano, kaya binigay ko kay Nico. Okay. Now, abangay ulit yung yung single ko papaya, promote na. Ang binoto ko si Chris Delano. Si Nico, magaganda yung baon na, pero walang diin para sa akin. Yes, totoo yun. Kahit na nawala si Chris, pero ang kagandahan sa kanya, nagre-rebut siya ng matindi. At matitindi rin yung baon na, kaya ang binoto ko si Chris Delano. Alright, ganito kasi yung buong battle ginudge ko, hindi ko ginawang per round, so mas maraming haymaker si Chris. Yes, totoo yun. Tsaka mas malakas. Kahit nag-slip up siya sa dalawang round, hindi pa rin nabawasan yung score niya sa akin, pero hindi pa rin umabot dun sa yun nga yun. Ito si Chris, ito si Nico, so nag-slip up siya. Ganito lang, panalo pa rin si Totoo Chris. yun. So yun, ganyan yung explanation ko, ganun yun. Napakahirap i-judge lalo pag isa buhay tournament. Binoto ko si Chris. Hindi ko siya binasi round by round. Binasi ko kung sino yung pinakamagandang creativity. At nakita ko kay Chris yun. Lalo na yung bagsak presyong sinabi niya. Pero syempre props kay Nico. At yung gahib lang chok ni Chris, hindi pwede ibasihan para matalo siya. Wala ako nakikita ang basihan para maging butas yun para sa kakatalo niya. Dahil nakaka-break siya kaagad. Binoto ko kay Chris. Totoo yun. Binoto ko sa laban na to si Chris Delano. Yun, hindi ko masyadong pinansin yung yung pagka slip up niya, yung pagcho-choke niya. Yung sa akin kasi pinasi ko to sa yung kay Nico, dire-diretso yung banad niya. Kaso minsan parang sa sobrang lalim, hindi na masyadong magets ka ng tao. Minsan totoo din yun. Kahit kami parang napapaisip pa. Yung kay Chris Delano kasi kada suntok niya, parang haymaker kaagad, parang yes, totoo rin yun. Parang mas malakas yung dating nung ganun, kaya binoto ko si Chris Delano. So ayun, props dun men, kasi lahat halos ng explanation ng mga live judges natin is ayun din yung nasabi ko, no? Yung about dun sa nag-choke at nabawasan yung score para sa akin, pero hindi pa rin umabot dun sa
sa naging performance ni Nico. So yung explanation ni Flick G, ayun din yun. Yung explanation din ni Liljan, 'di ba? So ang daming kaparehas na thoughts, no, dun sa sinabi ko habang nire-review natin to. And props doon kasi this battle was 9 years ago, pero kung paano ko nakita, first time ko mapanood to, for your information, kung paano ko nakita yung kung paano ko napanood yung battle sa live, yun din yung nakita ng mga live judges natin 9 years ago, no. So props sa atin doon. Galing natin sa part na 'yan. Okay? So next na review natin is yung nasa baba ng bracket nila Nico at Chris Delano. Sa pagkakaalam ko, sinerge ko na to eh. Sa pagkakaalam ko, ito yung Maxford Mel Christ, tapos Elvis Aklas. Ayun na lang yung dalawang battle na hindi natin nare-review sa round 1. Then Batas vs Rudik sa second round ng tournament, no. So kita-kits tayo sa Mel Christ vs Maxford, pero I think bukas na. So titignan ko pa. So kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.